Amen. Salamat, choir. Thank you very much for that wonderful message sa inyong kanta. Mayong hapon sa tanan. Welcome back sa ato ang panagtigom o salamat sa Ginoo, and I am very humbled by the opportunity nga gihatag sa atong pastor kanato. Kay ming tuo siya o kami pareha mi pagtuo nga dili gikinahanglan nga muadto og Bible school o mag full-time sa Bible school ang Kristohanon para makabalota sa Biblia. Every church is a Bible school and every Christian is a Bible student. Wala gilaing pamaagi nga kita motubo ta diha sa tong relasyon sa Dios. Gawas lamang nga makabalota unsay gisulti sa pulong sa Dios. So, Brother Nonoy, palihog ko. Naay pasaylo ako 30 ka booklets ra ang ako ang na-print. So ang managtiayon, please have one copy lang sa managtiayon. Kung kulang, pasensya. Padayon na to pray nga makuha na to ang printer na dito sa Balangaw so that we can print more. Okay. Salamat, Brother Nonoy. So atong padayon na nga ito ang pagkaton sa pulong sa Dios o wa magilaing hinagiban na to gawas lamang sa pulong sa Dios. O matag Kristohanon at least na atay working knowledge unsa ang ato ang gibarugan. Nganong ato ning gibarugan? Ang mga doktrina nga gitudlo sa atong pastor, sa Sunday school teachers, ang mga doktrina nga atong gigamit sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, gikan gyud sa Bible. So, sama sa isa ka sundalo nga naay pusil, pero dili pud pwede nga igo ra ta mo pabuto ani. Kinahanglan kabalot ta pud nga mo dismantle, kabalot ta unsay mga kuan. So, importante sad nga naatay gamayng background. So muna tong series karon, we are in the Bibliology series. So mudagan pa ni itugot sa Ginoo, mudagan pa ni until January. So nasugdan nato miagi nga atong gisgutan ang preservation, inspiration ug translation. Manindog ta palihog akong gihangyo ang tanan sa pagtindog o atong ablihan atong mga pulong sa ang atong mga Biblia sa Salmo kapitulo 11 bersikulo 3. Together read, "If the foundations be destroyed, what can the righteous do?" Father, thank you for this opportunity and thank you, Lord, nga imong gitugutan nga makatigom mi karon aron magkat-on mi sa imong pulong. Dili aron mo burot mi sa among hibaluan aron makigdebate, kundi at least na ami ikasulti aron makonbinsir namo ang naay pagduha-duha sa imong pulong o Dios. Nga nagpaabot lang og tao nga mokumbinser nila sa saktong pagkumbinser. Mga mahimo ming epektibo usab nga galamiton nimo. Kay imo maning mandato sa among kinabuhi. Bless your church this afternoon. Gamita o tabangi imong alagad kay wala siya pulos o wala siya mahimo kung wala ka. And we commit ourselves to you this afternoon, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Palugmang lingkod. So maklaro nyo din sa pikas, no? So ato naisgutan last week that if the foundations be destroyed, unsa may mahimo sa usa ka balaan, usa sa ka matarong. Atong naisgutan last week that primarily nganong naatay pagkat-on sa pulong sa Dios. Bisan dili dinhi sa iglesia sa atong kapasidad, individual nga kapasidad sa panimalay nato kilala naatay pagpaningkamot sa pagbasa sa pulong sa Dios kay mandato kini. So kay mandato sugo wala gyud tay kapilian gawas sa pagtuman niini. So dili ni hangyo. Lahi ang hangyo, lahi ang sugo.
it is a biblical mandate of God. Kaya ingon siya sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So we need to grow diha sa grasya. Unas tanan mo to, balance mo gud ang gusto sa Ginoo. Now kani nga grace, dili lang kay motubo ta sa iyang favor, unmerited favor, kundi ang grace, actually akong gi-research ang pulong nga grasya sa Webster 1829, ang first edition, adunay 24 ka usage or meaning ang word nga grace. Ug ang isa sa meaning ana is character. It means we should grow in the character. Now remember, this is a possession of the Lord. Iya ning grasya ug iya ning kahibalo. Amen. Kanang of diha, maklaro ba ninyo? Kanang of diha means iya lang gipanag-iya. So mutubo ta sa iyang grasya or sa iyang karakter. Munang ang wali gid nato is we need to be like Christ. Ang atong pinaka-ideal gyud is we want to be like Christ. Of course, naay usa nga we want to be like kung basketball player ka, gusto ka mapahimong Jordan sama ni kanang mga sikat nga mga basketball players. Pero ang pinaka best nga ideal nato is dili ta mapareha sa atong ginikanan, sa ato ang idolize. Of course, I do not want to use that word idolize ng mga tao, kundi we want to be like Christ. Kay sugo na sa Ginoo, we want to grow in the grace of Christ. Duha man na kabo, grace of Christ and knowledge of Christ. So iya po ning kahibalo. And only Jesus Christ nakasila sa Amahan. So kung mutubo ta sa kahibalo diha, dili kay diha ni Kristo, kundi mutubo ta sa kahibalo ni Kristo, it means maningkamot ta nga kung unsay nahibaluan ni Jesus Christ, ato sang nahibaluan. Kuha na to, amen. So nganong gikinahanglan man ta nga mutubo? Ingon siya, why do we need to grow in His knowledge? Kay balanse man mutubo ta sa grasya o sa pamatasan, karakter, mutubo po ta sa kahibalo. Kay naay Kristohanon nga maayo jud kay batasan, pero wa po siya kabangkaagan sa Bible. Sige po siya tando, sa kaon siya og Jehovah's Witness, parihara giday tano. Parihara ta Ginoo. Kay wa man siya doktrina. Nanapoy puno kay doktrina, wa po'y batasan. Nakuha na to. So Ginoo, ang gusto sa Ginoo nga balanse ta. So dili nimo pwede ipadaplin ang doktrina o ang kahibalo. Gali, ingon ang Ginoo sa Jeremiah chapter 9 verse 23. The Bible says in the book of Jeremiah chapter 9 verse 23. The Bible says, thus saith the Lord. Nag-inarti na sa lang ako ang, let not the wise man glory in his wisdom. So kung naana kay nahibaluan, ay pag-glory diha sa imo ang wisdom. Kung kusgan ka, ay pag-glory sa imong kusog. Kung naa kay kabtangan, ayo pagkalipay ana. Hinon malipay man ta ana. Pero mas labaw pa kuno ingon siya sa verse 24, but tuguti siya nga nagahimaya, maghimaya ni ini. Nga unsa may atong ikahimaya, labaw pa sa kusog, sa kahibalo, o kanang wisdom, o kanang naa kay knowledge, o naabot sa mga saning kurso, naa kay kabtangan, kundi siya nga, that he understandeth and knoweth me. God wants to be known. He wants to reveal Himself to us. Kaya ngon siya, pagkalipay mo kung nakaila mo nako. Pagkalipay mo kung nakasabot mo nako. Amen. So ang kalipay sa Kristohanon is to understand His God. Pero daghang Kristohanon, dili ka na mubasag Bible, kay di sila, wala sila kalipay ana. Ang iyang kalipay, unsaon matabok ang adlaw-adlaw nga kinabuhi, matagbaw ang iya ang panginahanglan nun sa pag-eskwela, pagpa-eskwela,
Di ba? Sa negosyo, unsaon man ako ng mga doktrina, pastor, kung dili na makabusog nako. Muni ang pinaka-burden namo nga mga pastor, unsao kita nga mga teachers sa Bible, unsao na to pagtabok ang kamatuoran sa Biblia ngadto siyang pang-adlaw-adlaw nga pangilahanglanon. Muna'y pinakadako kaayo nga burden nato. Pero kay kita nakasabuta nga kaning kahibalo nato kinsa ang Dios, mao na siya ang underlying mga pundasyon nato sa atong pang-adlaw-adlaw nga pagpili sa atong mga desisyon. For example, nganong di ta mobuhatan ni kay naangkla na ang imong pagkatao sa doktrina nga bahalag ikaw ra usa naay Dios nagtan-aw nimo. Nganong di ka mahadlok kay naangkla imong pagkatao sa kahibalo sa doktrina nga ang Dios labaw makagagahom nga makaprotektar nimo. Nakuha ko ninyo, napamudiha. Nganong wala tay kahadlok sa ato ang dangatan sa mga kamatayon kay naangkla naman ang ato ang pagkatao sa kahibalo nato nga giluwas na ta diha ni Kristo. Doktrina man na. Nganong naakay burden o kadabang naakay kumpiyansa sa pagnegosyo. Asa man na angkla? Asa man na angkor nga fondasyon nimo? Nganong nagtinarong man ka sa imong pagkatao? Asa man na angkla? Nganong may pasaylo man ka? Nganong muhatag man ka? Nganong masakripisyo man ka? Di ba ang kana nga mga walang tanagunahuna pero wala lang ta kasayod nga kanang mga desisyon nato sa kinabuhi na angkla na siya sa unsay atong gibarugan. What do you believe in? Nga imong gitugutan nga mo apiktar sa imo ang pagkatao. Mo gina ang tumo mo na siya nga ikalipay nga nakabalo ka nako, kaila ka nako kay ang imong kahibalukan nako kinsa ko ug unsay pwede na kong mabuhat, maghatag nimo na siya og kumpiyansa ug maayong pagpili o paayong desisyon sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Nakuha na to, napamudiha. Christians, palawman na to atong pagsabot sa atong relasyon sa Dios. Dili wala taming simba din nga pag ingon lang nga para matuman lang gud, simba lang gud tagod. Dili man nga na ang gusto sa Ginoo sabta ko. Yung siya nga ayaw paghimaya sa unsay mga butang ako lang gining gi-emphasize. Kay sometimes and many Christians today kalabang ay doktrina na sad. Ay doktrina na sad. In a way, mo admit man ko nga ang kaning atong pagabuhaton karon mo involve mulambigit yuta og kanang gitawag academic nga mga butang. So paningkamutan nako nga mahimong simple ang atong leksyon pero pasaylo ako kung naay mga bugat nga mga pulong sa in English nga wala gyoy katumbas sa Binisaya. O paningkamutan nato. So mandato na. Amen. Secondarily, para mo conform ta sa design sa Dios, may tungod sa iglesia nga usara ang atong pagtuo, one faith. One faith. Dayon, lastly, ingon ng Bible, ingon siya to be able to address issues regarding sa Bible. Then we know nga daghang klaseng Bible karon. Pero nga naman King James ang atong gipili? Kay mas nindot ba siya? O sa may nakanindot sa King James? Basta nindot ang King James. Lisod po kayo. Labi na sa ato ang uhaw o kahibalo. Kailan matubag na to sa mubo o sa pinakakuan. Muna ato ang iseries ang history sa Bible, ngano nakaabot ang Bible, unsay giagian sa English, sa mga translations, unsa ang giagian sa mga manuscript sa original, hantod na kopya. Nag-inarti na sad ang ako ang kuan hinay gyud ang sani. Anyway, padayon ta. Bert, please.
Basta mo anak ko, Bert, abantay na Bert, anak, ikaw na Bert. Wa na ilain. The Bible says, sanctify the Lord God in your hearts. And how do you sanctify the Lord God? Basa ka sa Bible. Kaya nga naman, the context will say that you should know the Bible. Why? And be ready always to give an answer. So, unsa may itubag nimo kung what time nahibaluan? By context alone ka ng word nga, how do you sanctify the Lord God? Imo siyempre kanang word nga sanctify, ilain, tagaan og luna. It means, by context, we know nga ang Ginoo gusto gid siya makabalo ka sa Bible aron kabalo ka motubag. So unsay paglaom nimo o sa imo ang barugan? Nganong baptist man ka? Among mga anak, mga born baptist, nganong baptist man ka? Baptist man akong papagmama, nya mo may madadak-an. Aw na imong tradisyon kung dili ka katubag sa imo sa uban nganong ingana ang imong gituuhan, then your religion has become a tradition. Sama lang gihapon ta sa uban nga mao man niya mo na matag kahayag, mao mo punyang pakamatyan. Without knowing why and without having the knowledge nganong usaon ni pagtubag, nganong ingani man. Panganong baptist man ta? Apong tanas pastor eh. Napa mo diya? Ambot nga ano na magining nag-inarte man ni siya. Anyway, so yung siya, be ready to give an answer to every man. But, although the Bible is written by man, ato nang nibaluan, ako na lang giansiran ang first part sa inyong booklet. But this man, ingon siya, although the Bible is written by man, fallible, makasasala nga mga tao, but they were qualified by God as holy. The word's author and writer, sa ato ang paghunahuna, usay, usara, pero technically, dili na sila parehas. Ang author, siya gid ang utok. Pero dili din sa sarili nga siya nagsulat. Kung dili, pwede ra niya i-diktar, iya ra gipasulat og lain. Ang Bible, gisulat og tao, 40 plus, 40 or 41. Kaya na mga books nga gilalisan pa, pero ako, I do not care kung bahala pag 50 ni katao. Pero ang pinaka-importante nga, wala nagsumpaki kaning mga authors, mga writers. Man is just the writer, but God is the author, only author. Siya ra gyud ang utok aning tanan, iya anang pulong. Bert, sunod na tawa, na ka nagsunod na ko. So, atong nakatunan last week, tungo kay gi-inspire man niya kaninga pulong. So, when we say divine inspiration, that is always equal to the Word of God. Kay divinely inspired, pulong sa Dios. Without inspiration, that is the word of man. Timan ang Bible, ang lingwahe sa King James, walay kalainan sa lingwahe sa ubang mga libro nga in English. This is a normal human language. Dili ni divine language nga ay basa ang Bible kay ang mga katong kuan lang gi-anoint ra makasabot ana kay divine language na makabuang na kung di wa kay anointing. Di na tinuod. It is a normal human language. Therefore, ang grammar sa language mo apply. Munang di man ta kitang tanan nakasabot og binisa in English, munang atong gi-translate sa atong kaugulingong pinulungan. Kay mintuotang nga ang pulong sa Dios gikinahanglan mabutang sa pulong sa katawhan. So we call the Bible the Word of God because it is divinely inspired. So muna atong gisgutan. So last week atong gisgutan ang preservation and inspiration. Gali atong nakatunan that God has magnified His Word above all His name. Above all His name. Ingon ang Ginoo nga
palaan akong pangalan, tahurunon akong pangalan, talahuron akong pangalan. It means, my name is to be respected. Do not take the name of the Lord God in vain. Sugo gyud na niya. Ay pasipadi, ayog binuangi ang ngalan ni sa Ginoo. Kay nganuman masuko ang Ginoo kung imong pasipadan yang ngalan, pero ingon siya, mas labaw pang masuko ang Dios kung atong pasipadan yang pulong, kay mas labaw pa ni sa iyang pangalan. Wa magilaing pamaagis pagkuan nato pag interpret ana. He magnified his word above his name. Amen. So it is logical to believe that God did preserve his word because he can and he must. He can. Why? Because he is omnipotent. Gamhanan siya. He must because he promised it. Amen? Makabuhat siya tungod kay labang makagagahom siya. Iyag yung buhaton ang pagpreserba sa iyang pulong kay iyan ang gisaad. Atong nakatunan ang inspiration and translation. Because the question now is, ang translation ba inspired? Muna itong hisgutan karong kahaponon. Pero ang Bible nagsulti, kahit noon ang Bible nagsulti, nga the Word of God liveth and abideth forever. Sa ito pa, mismo sa itong henerasyon, based ani nga pulong, ani nga statement ni Peter, naapagyud ang pulong sa Dios. Muuyon mo. Amen. Forever good. So kung mawala ng henerasyon, napailaing henerasyon mo abot, wa pa na nakahuman sa forever. So appeal pa ni sa forever nga timeline kita. So naapagyud sa ato ang kamot, ang pulong sa Dios, naapagyud sa atong henerasyon. Kung di ka mutuo nga wala na Bible karon, imong gisumpaki ang plain statement of the scripture nga the word of God which liveth and abideth forever. So by this, makapangutana ka, a valid question atong gitubag na last week, if the word of God liveth and abideth forever, asa man ni karon? Asa man ni? Gitubag sa Bible, in the law it is written, with men of other tongues and other lips will I speak. So makiistorya ang Dios sa iyang katawhan nga nakibulaag sa tibuok kalibutan with using the tongues of the other people. So tupakan ng word nga I speak diha, iyan ang pulong nga iyang giparecord para moabot sa iyang katawhan. Nagsunod mo nako. Kay basig paspas na ko ulalom ra kaayo nga ako ang kung binisaya og unsa sa inyo. So kanang word I speak diha, that is the word of God. So atong nasgutan last week, other tongues means the vernacular or kalabang unsay pinulungan sa katawhan diin miabot ang iyang pulong. By God's grace, miabot sa atong pulong King James in English, atong gidala ngadto sa vernacular nato nga Cebuano. Muna siya ang disenyo sa Dios. Ug atong nakatunan last week nga it goes with our missionary effort kay gisugo man ta nga go into all the world and preach the gospel. So it is logical nga ato pong i-translate ang gospel o ang pulong sa Dios ngadto sa pinulungan sa tao. Nga din atong gigikastorya para masabot yun nila. Amen. So the principle there that liveth and abideth define inspiration and preservation. Okay. So, muambak na ta dito sa, if you will go with me sa tunga-tunga sa inyong booklet, actually nasayop na siya og kanang, sa tawag ana, nasayop ko og, wala ko na asa ni? Number 3 na siya kanang communication and inspiration and preservation. Pakitaan na nga slide board, please. Because I only have less than 20 minutes to convey this. Or 30 minutes. Communication and inspiration and preservation. That is number 3. Ug next Sunday, itugod sa Ginoo, maghisgot ta next Sunday.
Itugot sa Ginoo nga maghisgot ta sa communication. Giunsa pagpaabot sa Dios ang iya ang pulong nga ni kanato sumuagi tag kasaysayan, gamay lang. Okay, ay mo kahadlok. So atong padayunon ang kanang inspirasyon o preserbasyon pinaagi sa pag-communicate sa Dios o pagpadaabot sa Dios sa iya ang remember ang Dios ingon siya sabta ko ninyo. Nindumdum mo sa Jeremiah chapter 9, di ba? So God wants to be known. Gusto gyud kay siya nga mahibaluan nato. O yun dili. God wants you to know Him. So, munang iyang gihatag ang pulong niya. Now, the very question now is, kung sayop ang source sa atong kahibalo, kinsa siya, sakto pa ba ang atong pagsimba niya? Sakto kaha ang atong prinsipyo nga gisubay kung sayop ang ato ang source sa kahibalo? Of course, dili. Sa una, ang source na to sa kahibalo kay mga story-story man, tradisyon. Munang ang ato ang doktrina is maluwas kun maningkamot. Pag-antos aron masantos. Sayop man natong source, di sayop ang ato ang binuhata, ang ato ang motibo, masayop atong pamaagi sa pagsimba sa Dios. Kung basahon nimo ang Book of Exodus, Leviticus, ang labi na sa Leviticus, gilay down sa Dios diha nga mo ni ang pamaagi Moses sa inyong pagsimba nako, ayaw mo pagbuot-buot unsaon ko pagsimba. Nakuha na to. Iyan ang pamaagi. This is how I want to be worshipped. And you should follow. Mo bitaw nang si Uza, wala niya gi-follow ang mandate sa Dios nga walay muhikap sa Ark of Covenant. Iya manghihikap ang Ark of Covenant, di patay. Kausara gyud siya. Because God has revealed the way how to worship Him, how to please Him, kinsa siya, unsa siya. Muna ang atong pamaagis pagsimba, nganong ing animan, because this is how we understand the Bible. Nga, mo ni atong pagsimba, og dili ni kay sinceridad lamang, mo ingon siya, they that worship God must worship Him in two ways. Two things. In spirit and in truth. So, spirit can be interpreted as kanang gitawag motibo, sincero ka ba o dili? Ya, dili naman kay sincero ra. Dili naman kay sincerity ang gipangita sa Dios. Katong nagpalansang sa cross dekada Semana Santa, katong nagluhod-luhod, katong we believe that they are sincere. Di ta ka question ana, sincero na magpalansang dila kung di na sincero. Maglatos-latos dili sa kagulingon kung di sa sincero. Pero dili according sa truth. We need doctrine to guide us on how to worship, how to live our life. Now, paminaw hakuas inyong nauna ang muingong ganit ang worship, dili lang kay nasa simbahan, ang pagkinabuhi nato nga malipay ang Dios, worship, how we please God every day na. Napamudiha. So, adto ta karon sa communication, inspiration, and preservation. While it is agreed, walay supak nga ang King James translation. Translation naman ng King James, well, I don't have a problem with that. Wala tay problema, ana. Ayaw supak kay ang King James translation yun na siya. Kay ang original, Hebrew o Greek, ramang yun. Amen. Dili man ang King James ang original. So, while it is agreed that King James is a translation, puro daghan kaayong kontrobersya sa pangutana, inspired ba ni? Kaya ilang gi-question ba sa translation, wala nang inspiration. There are groups of Baptists nga moingon sila, because it is a translation na wala ang inspirasyon. So, atong tubagon na, unsa ginang inspirasyon? Unsa man gining inspirasyon? Nga, mo mag-ginay issue nila sa translation. Mo nang naisa ka pastor mingduol nako, kanang Cebuano nga na-translate ninyo pastor, pulong na sa Ginoo, natural pulong sa Ginoo. Kay pulong man sa Ginoo, ako siyang inan, inspired na siya.
Kay dili na siya pwede mahimong matawag og pulong sa Dios kung dili siya inspired. Dili na nimo mabulag ang duha basta pulong sa Dios, inspired gyud na. Ingon siya nga, ha? Nya, duha na ka book standard nimo. Mutuo ka ba nga King James pulong sa Ginoo? Oo. So standard. Standard sa pagkinabuhi. Oo. Nya, ang kanang Cebuano, duha na ka book standard nimo siya nga kabalo ko sa imong but pasabot. Ang King James, pulong siya sa Dios nga napreserbar diha sa in English para sa makabalo og English. Kaya walay lalis ang King James, English na siya. Nya unsa man mong di kasabot og English, wala sila pulong sa Ginoo. Usaw nila pagtumas pulong sa Dios sa pulong nga di nila masabtan. So ang Cebuano nga translations basta sakto lang na nga translation, pulong na sa Ginoo ug standard na siya sa mga tao nga nakasabot og binisaya. Simple raman na. Isa ra may pulong sa Dios, ang original to amang ginito sa langit, pero iyang ipatranslate sa daghan-daghang pinulungan. Do translation, iya pabagyapong gidala ang gahom sa inspirasyon mo na atong tubagon. So let us answer the questions by starting at the definition sa inspiration. So mo focus ta ani karon. So let me be academic karon kahaponon. So kung magduka na mo okay ra kay pukawon ra mo namo unya kumahuman nami. Inspirasyon. So dinhi ta mag-abot karon unsa man ang imong but pasabot, ang imong definition sa inspiration. Timani, di unsa nimo pagsabot ang pulong, maunay mo determinar sa imong aksyon o sa imong pagtuo. Para sa atong election, lahi man yung pagsabot sa election, kay para mas kaluwasan, di sayo ilang doktrina. O ilan ang doktrina. Para sa tuwa, di mao. Kaya ang election is not about salvation, it is about service. Proper definition. So atong i-define sakto unsa ning inspirasyon. Ngano man sa King James version dili man wa may laing pulong ang ilang gigamit, inspiration man gyud. Unsa may naa ng inspiration. So adunay duha ka pamaagi. Please. So ay duha ka pamaagi nga ma-define ang word nga inspiration. Number 1, ang definition sa tao nga makita nato sa diksyonaryo. Well, wala ko nag-question sa iyo pagdili, pero by logic sa tong pagbasa sa definition nila sa dictionary, mo gining definition, pero naalay mga butang atong tan-awon kay ngano man another way kay ang word nga inspiration dili lang kay ginagamit nato na siya sa atong adlaw-adlaw nga inspired kayo. Wala ko inspirasyon, pero kani nga inspirasyon nga tong gihisgutan dili ni siyang kilig moment, kundi biblical ni og theological nga pulong sa Biblia. Nga ang Biblia ra ang pwede natong patubagon anak kay iya man ang pulong. Amen. Napamudiha. So diha ta mag-focus karon. Okay, padayon ta. I am now in letter A. The question is, God breathed, gininhawaan, God breathed. By the way, alang sa mga sa mga kuanha, sa mga estudyante, breathe ang pagbasa ana basta na gani breathe. Basta walay breath na siya. Okay, ang breath gininhawa nimo. Gininhawa. Pero ang breathe, it is a verb. Okay, para at least naamoy kuan kay basig ang pagbasa nyo God breath. Okay. Oftentimes, kung mabasa ka og mga commentaries, 99% ang ilaag yung definition sa inspiration is God breathed.
The question is, mao gyud? Mao ba gayud? Now, there's nothing wrong to have a question nga, mao gyud ba gini ang ato ang definition lamang sa. Kaya ako sa una, mo na akong definition nga, gidawat na po na ako kay mga scholars man sa akong nabasahan, God breathed ni siya, God breathed, gininhawa sa Dios, gininhawa sa Dios. Giginhawaan sa Dios. Giginhawaan sa Dios, giginhawaan sa Dios. Pero I begin to question, nganong inspiration man ang gigamit sa translators, dili man God breathe. There's a key. Bisan pag di ta muagi sa muadto sa mga Greek o Hebrew o Greek, matubag na nimo ni pero muagi gyapon ta para mas masabtan ninyo. Tuguti nga muagi sa tagamay kayong Grego karon. Kay diha man kay labi na kaning mga mga subscribers sa gitawag nato og dili inspired ang King James. Ang ilang unahuna is God breathed yun. Mo gini nga definition. Nya mudagan din na sila sa Grego. Kay may dalaman sila, may ato man sa Grego, di mo ato po tagamay ang Grego para makatugbang tagamay. Okay. Labi na sa mga Bible student, kani si Strong, si Vines, o uban pa din ni, o pinaka-controversial si Westcott o si Hort, nga ang ila ang Grego nga teksto mo nagigamit nga mugawas ang NIV, RSV, o uban pa nga mga versions, present-day versions, si Westcott o si Hort. So kani silang mga tawhana muagi ka o pagtuon sa Biblia, imo ning masugamakan ning mga pangalana. So ayon na mo problema ana. Kung dili ka Bible student, pero kung gusto jud ka maagian gid nimo ni. Pero at least la kay background, dili necessarily imo ning memorization ha. So kaning tanan sila minguyon nga ang pulong nga Theopneustos. Ang butpasabot na God breathed gid na siya. Giginhawaan sa Dios. Muna ilaa, muna common nila. Pero kung imo pong tan-awon sa mga works nila, ang ilang mga commentaries, tanan ni sila ming tuo nga ang original ra ang inspired. Unsa may naa sa God breathe? Bert, hi. Makita ni mo ni kung usay mo gawas din ni Bert, please. Pagawas, Bert. So God breathe. Unsa may naa aning God breathe? Okay, ato ta karon sa Bert, please. Next slide. Their definition of the word inspiration nakaapektar sa ila ang translation sa maong pulong. Munang kung mubasa ka, oh, sorry. Please be nice to me. First, NIV. So kanang blanco dia NIV. Sa NIV, ang 2 Timothy 3:16, ang ilang translation is, all scripture is God-breathed. Sa NASB, scripture is inspired, yay, sakto, pero naay footnote. Ang footnote, nga ingon siya, literally, God-breathed na siya. Naana sa ilang Bible sa NASB, nabutangan gina nila og notes. Amplified Bible. Scripture is God-breathed. Giginhawaan sa Dios. Sir, Bert, please. Contemporary English version. Dila na ko husbon kuan ha. Everything in the scriptures is God's word. Murag, wa may sayop ana pastor. Walay sayop in the first glance, pero daghang pwedeng doktrina mugawas ana. Timan kanang mga tawhana nga nagwali nga ang Bible is word of God pero dili inspired. They can still believe this is God's word, pero dili lang inspired. So kanang God's word diha nagdepende na sa imo unsa imong pagsabot ana. Inspired o expired?
Okay, napamuliya. Padayon ta. This is because they believe. Ang common denominator atong mga tawhan nga akong gihatag, that only the originals were inspired, but not the copies, nor ni ang ilang mga matinumanon o saktong mga hubad o mga translation. So, translation naman ang King James, nguingon na sila kay translation man na siya, God-breathed na siya. Dili na siya inspired. Kay translation naman eh. Mo din na ang rason nga kutob sa mutuo nga ang inspiration is God-breathed. Ang ilang baruganan, kasagaran, dili inspired ang Bible. Yeah. Kung dili inspired, o sa may opposite sa inspired, expired. Mo inong kagtambal nga expired. Makadaot na nimo. Unang, ang Ginoo napaubos ang iya ang pulong. Munang ilang koreksyonan. Di sila mahadlok mo koreksyon. Sayop ni. Delikado na. Kay kumuana nagsugod ang atong pastor, di na mo ganahan og basag Bible sa inyong balay. Kay nganuman, basig sayop din nino, mangutana sa atong pastor kung sakto ba ni? Nakuha ko ninyo? Mawadaan mo og pagsalig sa inyong relasyon sa Balang Espiritu nga enough ang Balang Espiritu nga mutudlo sa inyo dito sa inyo ang palimalay. Nga mawadaan mo pagsalig mo nang daghan na mo pangitaon nga mga pangitaon nga mga versions kay mangita tatong pinaka-best kay mo kuno ning pinaka-best, mo ning pinaka-best. Pinakaduol niya sa tanang mga translations ng gawas, tanan na slaming claim moo'y pinaka-best o pinakaduol. Mao bagyod ato nang maagian sa unahan atong itandi wala bay sumpaki sa ila ang mga sa ila ang translation. Oh, sorry. In order to advance their theology, which akong gitawag originals only theology, so ilang gi-coin in ang pulong nga God breathed para mapasulod nila ang doktrina nga ang Bible karon dili na inspired. So para na sa libaruganan, i-God breathed na to na why? Ang ilang explanation mao ni. With this definition, kani mga Bert, pakitaan ang slide. With this definition, the originals only theology of mga theologians, sayon do kay nila ipasok dayon ang ilang doktrina nga dili na inspired. Why? Kaning ginhawa tangible, ma-feel nimo, then can be a one-time event. So ang ilang gitudlo is samtang gisulat ang pulong sa Dios sa writer ni Moses baka karon katong nga original lang ang giginhawaan sa Dios. Maurag yun to. Karon kay nadugta man to, kopya na lang man ang gigunitan ni Kristo na wala na diha ang ginhawaan sa Dios. One time event ra. Kopya na lang to sa inspired word or sa God-breathed nga word. Nakuha ko ninyo. Satol kayo sila. Nya kita kay di man ta gusto mo kalot kay mao man gina may salig man ko nimo. Munang dili pwede nga ang church dili mo na mo dadon sa punto sa inyong Kristohanong kinabuhi nga dadon mo gamay dito sa lalom nga pagsabot nga mao bagyud ni nga pulong ang mao bagyud ni ang but pasabot niini nga pulong. Kilalan malihok ang atong una-una sa nga bitaw nungan wala mo ka question nganong ang translators pag translate nila sa Theopneustos inspiration mangyud ug dili God breathe. Unsa may nasabtan nila nganong inspiration unsa man na anak nga pulong. With this definition breath is tangible.
and can be a one-time event. For them, when God gave the original scripture, He breathed on it, yan yung giginhawaan, ug maura gitoy iyang giginhawaan. Wala na ilain. Pagkawala na, kopya na lang sa mga kopya, wala na na-carry ang God breathe. ang breath sa Ginoo. Kana ko muna ang definition sa inspiration. But what if nga dili di ay ni mao ang inspiration nga but pasabot sa Dios? Ginhawaan? But was it really the case? Ato ta karon sa statement ni Jesus. They are spirit and they are life. Unsa ni? John 6:63. Kindly read together. Ready? Read. It is the spirit that quickeneth. Siya lagi makahatag og kinabuhi. The flesh profiteth nothing. The words, kisa lang ay Jesus Christ. Ang kaning mga pulong akong gisulti nganha kaninyo, they are spirit. And because they are spirit, they are life. And by saying so, dili na to pwede bulagon ang life sa spirit. O di po na to pwede bulagon ang spirit nga life sa words. So, when we say my word, ingon si Kristo, those are my words, means life. Buhi. Kay iya mang pulong. Di na no to pwede. So kung moingon ta nga ang kaning Bible, pulong sa Dios, words of God, therefore, it is life. Buhi. O di na to pwede ipawala diha ang spirit. Padayon ta. Ang Greek word nga theopneustos or theopneustos if you want, gitranslate siya sa King James into 6 words. 1 word in Greek, 6 words in English. Because the King James translators understood the Koine Greek better sa atong mga bagong scholars sa atong kapanahunan. Mas kabalo sila kaniadto. O the proper way of interpreting, translating sa theopneustos is given. Remember the grammar nga ang gigamit. Any Greek scholar will always agree nga ang grammar ana is gina present. Is given by inspiration of God. Note, there are only 3 words in the Greek. So muni ang iya ang ihatag Bert. So muna ang ato ang 2 Timothy 3:16. All scripture is given by inspiration of God. But in the Greek, 3 words ra na siya. Pasa, graphe, theopneustos. Pasa means all. Graphe means scripture, and that's only used once in the King James. Graphe, all scripture. Ang theopneustos nga atong gisgutan is given by inspiration of God. Now there's the key. Muni ang key karon. Bert, please. The first part of the word is theo. Theo means God. The second part is pneuma. Usay meaning sa pneuma. Bert, kanang word nga pneuma is almost always means majority nga pneuma nga word sa King James. Gika kanang word nga kuan sa Grego nga pneuma. Sa King James version, it is almost always translated as spirit 322 times. So kung naamoy sword searcher, pwede na ninyo i-search dito na, pwede nyo ihapon na yun. Ingana ka-tedious ang pag-study ani. Pero anyway, 322 times. Dayon, ghost, capital G or small letter G, 91 times. Then only 1 time, gitranslate siya as wind.
Just be with me. One time as life, and never, ang word nga pneuma, never was translated as breath or breathe by the translators. Wala na makita sa King James. Wala na nila gi-translate. Sumala ni J.B. Smith, Greek-English Concordance in Scottdale. Muna siya ang reference, ana. Ako na lang, munang di man mo expect nga mubasa mo sa inyong, sa kuan, so kami na rin basa para ninyo. So a little Greek lesson nga kong giborrow diri. Just quickly. It is not logical to translate theo. Timani ha, ang spelling sa neo, P-N-E-U. Timani na ang spelling ha? Why? Nganong dili logical? It is not logical to translate theopneustos into God breathe, since there are different words used for breathe sa King James. Such as the word gigamit sa John chapter 20 verse 22. Look at my hands, please. Ay sa John pa ta. Sa John, ang Greek word nga phosao. Phosao ang pag-pronounce umbot ng Griego. Phosao, i-translate nila na as in Acts 9:1, empineo, breathing out, exhaling. Ganyan, gigamit sa Acts Penoe, 17:25. Penoe is translated into two words din sa King James, breath, as wind. Penoe, empineo. Palikuno, palihog, Bert. Pantayin ninyo ang mga root words. Empineo, P-N-E-O. Nabantayan ninyo? Nakuha ninyo? Nagsunod mo na ko? Napa mo diha? Oh! Phosao, Penoe, empineo, Penoe. Next slide, balik. So, the spelling of theopneustos or theopneustos is you. From the noun pneuma. Pneumonia, pneumatic, it means breathe, wind, sorry, not breathe. Does not make it a part sa verb nga pineo or neo nga o. So ang spelling nga you dili pareha sa o. Sa Griego na siya. Padayon ta, di ta magduel ana. Muna siya ang nabasahan ako sa In Awe of Thy Word, understanding the KJV, its mystery and history letter by letter, according to Gail Riplinger sa iyang book nga Hazardous Materials. So naiduha ka book, ang Hazardous Materials muna gi-quote aning In Awe of Thy Word. Bert, kaya nga nung nagkuan mo gini ako ang given the vast number, daghang higayon nga ang Grego nga neo gi-translate into spirit as used by the King James translators. So, tungod kay mo nila pag-translate sa PNEU, spirit, it is logical then to translate it into spirit. Word. Diha gikuha ang word nga spir. Oh, nanamoy idea karon. Nganong inspiration ang gigamit nila because they do not want to take away the spirit from the word of God. From the scriptures. Remember, ingos Jesus Christ, ang akong pulong spirit na and they are life. So, pag ingon ni Paul, ang scriptures are given by inspiration or is given by inspiration, it means pulong sa Dios, pinaagi sa balang espiritu, buhi ni siya.
from the word inspiration. The use of the word spir, meaning spirit, give us now the biblical definition sa inspiration. Moni ang pagsabot nako. It is a divine take note of that IN, the influensya, paglihok sa balang espiritu dito sa mga balaang tao sa Dios nga iyang gipang-move as they were moved by the Holy Spirit of God. Sa diyang ilang gisulti ang scripture o ilang gisulat ang mga prophecies. That's how I define it. Sumalaad to. Dili na to pwede kwaon ang spirit from the word. Ang yawa gusto niya tabunan o kwaon ang lihok sa balang espiritu sa iyang pulong. Munang God breathe ang iyang gipagamit. Dili inspiration. Kaya nawala na po din. The word inspiration is a compound word. Hapit na. Inspiration. Ang in means influence, plus the word spir means spirit. That will equal to the influence of the spirit. An inspiration, an inspire. And the word inspire means a verb. Mobito nang sa ato ang daily language, wa man ka espiritu oy. Wa man ka na inspired. Kaya nga naman, basta ya gani, way espiritu, way kinabuhi. Tinuod dili. Sa atong pagsabot, basta espiritu gani, tagay pong espiritu eh. It means, tagay pong kinabuhi. Kay kabaluta nga ang spiritu kang life, di gid magbulag. Now, if you believe that the word of God is not inspired, therefore it is dead. Kaya di naman siya inspired. But we believe, muna bitang bahalag, di ka mo ito Greek, makita ni mo diha ang word nga spirit sa inspiration. It means, buhi ni kay pulong ni sa Dios. And the moment nga mubasa ka ana, pulong na sa Dios nga ang balang espiritu naglihok sa imong kinabuhi. Active gihapon ang balang espiritu sa iyang pulong. Bert, hapit na ta. So ang suffix nga ation para ma-change ang verb nga inspire sa noun, murag visit, visitation, vexation, duration, munang gibutangan og ITION sa translation, sa translators para mahimo siyang noun. So in other words, the Spirit inspired the giving of the scripture. Therefore, inspiration conveys the active sense. Active ha? Because the Spirit, the subject scripture is passive. Receiver na siya sa action sa Spirit. Pulong. Kung wala ang Spirit, ordinaryo nga lengguwahe lang din sa tao. Sinulat sa tao. Nagigamit ang ordinaryo nga lengguwahe. Wa siya kalainan sa sinulat og laing tao. Pero kay naaman ang Spirit, pulong ni sa Dios, lahi sa sinulat sa tao nga ordinaryong libro. The Spirit acting in the scriptures. Bert, kay may surrender na gini, nga mang gini atong kwan. Sorry, asal naman to. Hapit na ta. So by saying this, the Lord Himself makes it clear. Oh, again, when I define inspiration as that one, this definition lines up with John 6:63. Nga ingon si Jesus Christ, my word, the words that I speak unto you, they are spirit words. But words are the ordinary language of men. Words, ordinary language naman, Hebrew, Grego, ordinaryo nga lingwahe. Pero ang nakalahi lang is, ang akong words, my words, are spirit. And when you say they are spirit, kinabuhi. Ug makahatag og kinabuhi.
Kahatag og inspiration nimo sa kinabuhi. Kahatag og encouragement, makahatag og paghupay kay buhi man siya. By saying this, the Lord Himself makes it clear that the ever-abiding Spirit of God, wala ming undang nga nag-uban ang Holy Spirit sa iyang pulong mismo ngadto sa atong henerasyon ug sa laing pinulungan diin kini gihubad. Iyang gikuyuga na. Not the one-time breath of God. Nga ilang gitudlo nga katuran sa original. Kay wala namang original, kopya na lang mas kopya na. And it is not inspired. It is inspired. The Spirit gives life. Sorry, naputol na siya. Unto the scriptures that we have now. Usay gisulti sa Psalm. The words of the Lord are pure words. As silver tried in a furnace of fire, purified 7 times. Kana ato ng hisgutan sa sunod. Kay dako kay na siya og kalabutan sa kasaysayan sa King James Version. Ingon din siya sa verse 7, Thou shalt keep them, O Lord. Pero sa NIV, dili na na. Kanang word nga them diha, ipulihan na Thou shalt keep us. Pero klaro kay sa verse 7, nga katong na sa verse 6, nga pure words of God, ingon din siya Thou shalt preserve them from this generation forever. So we have now the preserved, inspired word of God. Sa atong henerasyon kay forever man ang giingon sa Dios. The words we are holding now are the very words of God. To say that this is preserved but not inspired contradicts the very meaning of the verse. Just quickly. The word preserve would necessitate an object of preservation. So naaikikilalan i-preserve. Moingon gani kag lagi preserve o sa may na-preserve. Naay object nga ginapat i-preserve. But something must be preserved. There is no preservation without an object being preserved. Tama, dili. For example, the casing preserved the phone. Bisan ka na lang, period. This would mean only one thing. The phone is still functional, na-retain niya yung color, kaya na-preserve man siya. But a preserved entity retains all tanan, all the qualities of the original. Now we ask them, is this, are the originals inspired? Yes. So ang quality sa original manuscript, inspired. Wala ilalis, inspired yun to. Namuingon din sila, this is just preserved, but not inspired. Pangutan, o sa may na-preserve? Ang original quality. Usay quality sa original, inspired. Di na-appeal o preserve ang inspiration. By the definition of preservation. Nakuha ko ninyo. Because the Bible given by the Holy Spirit, they are never just as ink on paper, but are themselves spirit. These are spirit. It means alive. Because they are spirit and they are life. But the qualities nga spirit ug life cannot be separated. Di na nimo pwede i-separate. Dili gyud. Muna ang inspiration, wala gid na ang translators, inspiration gyud ilang gibutang diha para magpabilin bahalag wa ta kabalo sa Grego na atay ki inspiration. Asa nagikan ang word nga inspiration? Inspiration influenced by the spirit. It means buhi ni. And the words of God are alive, inspired. And therefore, it will not, words which are no longer, kung mayroon ta nga ang Bible, dili na inspired, so no longer spirit. They cannot said to have life. And therefore, kaya wa man sila life, they will not live and abide forever. So, contradictory kung moingon ka, preserved but not inspired. Even the translations that we have now on hand, as long as they are faithful
bears the two inseparable marks of the true scripture. Basta pulong sa Dios, duha gid na ka quality. It lives and abide forever. Kung sama na siya nga qualities, the quality of inspiration and the quality of preservation. Kay contradictory gyud na mo yung kag na-preserve but not inspired. Nakasabot ta sa meaning sa preservation. It preserved tanang quality sa original. Ug usay quality sa original, inspired. So na-carry na siya sa atong kapanahunan. Are you glad nga naamoy buhi nga pulong sa Dios? Buhi ni, basahan ni. Makapabuhi na sa imong espiritu, sa imo ang kasing-kasing. Believe me. Nya ang atong pagtuoan ni nganon maka-inspire ni siya because we have one God who is able to do everything that He promised on this scripture. Kana nga doktrina sa omnipotence of God, muna'y gisandigan nato sa iyang faithfulness. Anong faithful siya? Because He is able. He is all-powerful. Kay faithful man siya, mutuo taani. Tugutan nato nga lipayon taani. Pahalag naghila ka, tuuhi, balikan ragi ka ni Kristo. Tuuhi, suplayan ka sa iyang need. Naangkor na siya sa doktrina nga imong nahibaluan, kinsa imong Dios. It will change the way you look at God sa kung ang imong pagsabot dili mao. Uko lang. Munang daghang Kristohanon nga ming adhi nga mutuo anang dili na inspired, dili na sila kasalig. Ali kay translation raman mo nang daghan kay sila atuon nga mga translations pangitaon nang nila nga unsay makatagbaw nila. Kay ang ilang pagtuo dili na ni pulong sa Dios, dili ni kasaligan kay translation raman. Pero kita ang may tuo nga kani bisan translation pulong ni sa Dios, perfecto ni, wala na tong mga pagduda, tuuhan ta ni. Nga naman, makabuhat ba ang Dios? Oo. O gikinahanglan iya ginambuhaton. Kay gikinahanglan nato nga naatay kasandigan karon nga tinuod ug walay bakak. How do you look at your scripture? Ordinaryo raman ang dili inspired, di man na makadaot sa ko ang adlaw-adlaw. Think twice. Mausob ang imong dagan sa imong mga desisyon ug ang imong trust sa Dios. Nakuha ko ninyo, ingana ka bright ang yawa, pero mas bright ang Dios. Manindog ta, Father, thank you for this opportunity. Thank you, Lord, nga imong gi-preserve ug gi-inspire ang pulong nimo. Gi-preserve nimo ngadto sa lain-laing mga pinulungan sa sakto nga mga translations. Thank you nga may abot sa amo ang pinulungan nga mga Cebuano. Amo makaigsuonan kay galaan nga nas kabukiran naa sa mga basakan, naa sa mga rural areas. Di nagikinahanglan mo eskwela pag in English aron makasabot sila nimo. Salamat nga imong gipreserbar ug imong gihatag imong pulong sa among henerasyon. Truly you are a wonderful God. Kanimo mong giuli ang tanang lughimaya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.